streetwear, casual, ilang lang yan sa fashion trends na nakikita nating sa TV, magazines at mga social media platforms. But behind the glitz and glamour, isang fashion stylist ang nagko-conceptualize ng mga outfits na yan. And this morning, you are in for a treat mga kada dahil ang bisita natin ngayon ay naging stylist lang naman ng iyong mga favorite artists like Alodia Goshenfiao, James Reid, and Miss Universe Catriona Gray. Mga kada, let's all welcome G. Haxan! Ayan, kasama na natin si G. Haxan! Hello, G! Good morning! Thanks for having me. G, bati ka muna sa ating mga kada. Hello, mga kada. Hey! G, kanina, di ba, inintro namin, na-style mo si Catriona Gray. Yes. Sino pa bang iba't ibang celebrities na na-style mo na? Na-style ko na din si James Reid, na-style ko na rin si Caterina Rodriguez, SB19, at ngayon, Alamat. SB19? SB19 for Pepsi. Wow! For the other brand naman. Yes. So, ano dito? Paano mo nalalaman kung ano yung swak na style for them? Lalo na pag first time mo palang na-meet. Kasi ang ginagawa ng team namin, inaaral namin yung Instagram nila. So, sobrang importante yung social media din. Yung social media presence. I wouldn't think that, no? So, besides doon, inaaral din namin kung ano yung interest nila, kung artista, kung ano yung mga past projects nila, para alam namin yung transition from them to me, na ako yung magsa-style. Para magsaswak yung personality nila dun sa pagsa-style mo sa kanila. Yes. Ganun ba yun? Minsan ba nahihirapan ka? Meron ka bang celebrity na nahihirapan kang style siya? Na parang you need to dig deep. Meron. Usually, mga lalaki. Kasi sila yung mga, kinoconceal na talaga pag nakikita nila parang, ito lang ako, pero may deeper pa doon. Yun na yung personality nila. Meron din ng mga celebrities na ito na yung look nila ngayon, pero gusto nila something new. Kasi Something diba new. may mga innovation naman ginagawa sa looks ng mga celebrities. Yes. Something new kasi before ako mag-style ng ibang celebrity or personality, meron na silang formula Meron na silang formula na sinusundan. So pag lumalapit sila sa akin, parang iti-tweak ko lang a bit, tapos lalagyan ko ng personal touch ng team namin. I see. Meron din yung mga pinipilit lang talaga. Gusto ko, ito, dating medyo conservative, now I want a little bit more dating, or yung susunod sa trend. Iba-iba, oo, na sumusunod sa trend. Tapos medyo mahirap gawin. Medyo mahirap gawin kasi parang as a stylist, malilito ka din Pero saan part ka malilito? Kasi kunwari gusto nila conservative, tapos bilang gusto nila ng sexy. Pero in the long run, na-realize ko, pwede mag-exist yung both. Naku, mamaya malalaman natin paano yun. Pero dahil usapang aesthetic tayo ngayon, para mas maintindihan ng mga kada natin, as a fashion stylist, ano ba yung aesthetic fashion na sinasabi? Paano ba yun explain? Aesthetic fashion is parang something na maganda siya tingnan agad pag nakita mo. Hindi kayong parang mamimilipit ng isang detail na parang may mali. Yung parang may off sa kulay. Parang masyadong maraming kulay nangyayari. Ang aesthetic para sa akin is, pag nakita mo siya, makikita mo siya as tao, part ng damit. Kailangan swak na swak. Swak na swak at hindi yung damit nagsusuot sa'yo. Kailangan Parang yung tao nagsusuot sa damit. Parang nagko-complement lang. Yes. Konti. Nagko-complement. Sila both. Both, oo. It can't be the outfit makes that person, the personality na meron siya. At hindi pwede din yung personality yung makikita mo at hindi yung sinusuot ng stylist sa'yo, di ba? Kasi kailangan talagang swak. And sometimes, litong-lito po yung mga tao about that. Pero thank you kasi you can help us on styling, especially So excited. Yes, I'm excited also. Pero, mas gusto kong malaman, paano ka nag-start dito sa trabaho na to as a stylist? Oh, okay. Nagsimula kasi ako dito nung high school pa ako. Parang, ang love ko manood ng mga tao, ino-observe ko sila kasi empathetic din ako in a way. Gusto ko maramdaman, ano iniisip nila? Sinuot nila to. So,
And nakita ko, may show akong nakita. Tapos sabi ko, wow, pwede pala siya maging trabaho. Tapos, after nun, nung palapit na yung college, sabi ko, pero kailangan ko ng good foundation. Kasi hindi pwedeng ka magtatayo ng business, pero hindi mo alam kung paano magtayo ng business. So, nung college ako, kumuha ako ng marketing management course muna. Hinold off ko muna yung creative Side. side ko, and nilabas ko muna yung management and marketing side. And then after that, pagka-graduate ko talagang wala akong pahinga. So, graduation, the next day sabi ko, go. Trabaho na. Meron ka na ba mga friends o kaya schoolmates na nisa-style mo sila for free? Kasi para, di ba, andun pa rin yung creative, kailangan di mawala yung creativity side. Oo, while we're still studying kasi. Parang wala. Wala. Or sa'yo mo ginagawa? Sa sarili kong ginagawa, nag-experiment ako. So makikita mo yung transition ko ng first year, second year, third year, and fourth year. Usually ngayon, G, kasi mahilig tayo sumunod sa trend. Diba? Paano ikaw sumusunod sa trend na hindi nawawala yung personality ng nasa style mo? Ang ginagawa ko sa pag may trends, hindi ko sila susundan 100% as the stylist. Kukuha lang ako ng detail na alam ko na mag-resonate dun sa dinadamitan ko. Parang, ay, bagay yung boots sa kanya. So, isang element lang muna ipapasok ko, tapos magugustuhan niya, tapos magiging part of him na. Tapos isa-isa lang, kasi hindi ko siya pwedeng biglain kasi at the same time, diba? At the same time, hindi ko siya pwedeng palitan kung sino siya. Malilito na siya doon. Doon ko rin naisip, napasok ko yung marketing na pinag-aralan. Masasabi mo na may difference yung pag-i-style mo sa isang tao na client mo na hindi celebrity or hindi artista doon sa mga artista. Kasi diba minsan, talagang meron kang requirement kasi ito yung project na gagawin mo. So alam mo na kung anong dapat sususin ng talent mo. Pero paano kapag yung mga kliyente na wala pa silang idea? Sila yung, actually mga kliyente niya, sila yung super excited mag-experiment eh. Oh, interesting. Pag nagdadamit ako ng, usually kasi mga client ko, mga CEO, mga business owners, tapos sila yung parang, okay, kailangan ko magmukhang boss, kailangan ko mukhang ganyan. Bigyan mo lang sila ng shirt tapos may pads. May mga pegs ba sila? Shoulder pads. May pegs sila. Sabi, wow! Ang ganda. Yung mga hindi mo aakalain na magugustuhan nila. Kasi sila yung mahilig mag-experiment. Ang galing Yun yung mga ibang clients mo. Meron ka na bang memorable project na ginawa? Pwede mo bang i-share sa amin, G? Yes. Ano yun? Go, G! Siguro yung nagkaroon ako ng billboard agad. Oh! Like, I mean, syempre di ako. First project ba yun? First project. Parang 3 months, 4 months in pa lang sa industry. Yeah. Nagkaroon na agad ako ng billboard. So it's parang something na nakaka-proud. Kasi, diba, dinadaanan nyo ng mga tao. Makikita mo, wow. Sa EDSA to? Sa EDSA. Wow! Ang galing, G! Tapos isang After celebrity nyan, to. Pwede ba natin banggitin? Si Miss Karina Sanchez. Oh! Dito siya sa Net25. Yes! Meron, yes, amiga. And then after And niyan, then after nun, tuloy-tuloy yun. after 2 months, kasi January yun eh. March, may isa ulit. Sunod. Ano yun? Billboard again? Billboard again. Sabi ko, wow, ang sarap ng feeling. Tapos nagsunod-sunod na. Hanggang sa nagdamit na ako ng clothing line na di ko akalain at that time na ipapaskill nila yung mga gawa ko sa malls. So, nakakakilig yung pupunta ka sa mall, tapos makikita mo yung trabaho mo. Yeah. Tapos, new ka pa lang sa industry, nakaka-excite. So, parang, from then, yun na yung naging standard ko na, ay, hindi pwedeng bumaba from here. Laging, Gets. Kasi I was gonna ask, Ems, no, G, kung paano para sa isang mga aspiring stylist naman na nanonood sa atin ngayon, for sure, nag-wonder sila, how do I get a break like yours? Diba? If you just started, you're just new, and then kaka-billboard mo lang, then billboard ulit, ayaw mo na bumaba. Siyempre, ang taas ng bar mo yung bar mo diba? na lang, diba? For me, siguro ang nag-set apart sa akin or naglagay sa akin sa place ko kung asan ako ngayon is leap of faith. Yun talagang, alam mo, wala namang mawawala kung itatry ko. Yeah. And then, kailangan mo talaga pag-usapan 100 times yung trabaho mo
Know your craft. Know your craft. Pero syempre, yung ibang kada natin, medyo yung budget, tinitignan-tignan nila. So ano kayang tip mo para dun sa mga kada natin na nasa budget lang? Styling on budget era ang tawag. For me, siguro ang number 1 tip ko is huwag kang mahiya sa magkaroon ng hand-me-downs from family. Kasi minsan hindi mga tao, parang, what? Gusto ko ng bago. Pero by the end of the day, damit pa rin siya. Alam mo yun, yung bago lang siya, ganon. Kung ayaw mo naman mag-hand-me-down, pwede ka exchange with your friends. Barter. Barter ka with your friends. Kasi diba, parang yun din yung support sa pagiging sustainability. Oo, kailangan yun eh, no? Do you support sustainable fashion? I do. So what do you do to support sustainable fashion? As much as I can, we try to have like one item where we style it in different ways. Para marami siyang probability. Walkman! Yes! Marami siyang probability. Tapos sagasama max na namin siya. Yung tawag ko ng mas agad ko yung cost per wear. So parang i-divide ko siya hanggang sa maging 0.01 na siya. Pag yung 0.01 na sa math, again. Well, you took Math management, again. remember? True. Ang dami palang kailangan gawin pag stylist ka. Nandiyan na rin yung math. Hi, mga ka-Net 25. This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.